atin pong Vice Presidente, nako sabi niya ha, in this bloodbath and bludgeoning, I will be bloodied but unbowed. Nako, napakatindi. At talagang, sabi ko nga, kung ako yung isa sa mga prosecutor, matatakot ako. Ito po yung sinabi nitong ating Vice Presidente. Ayan, ito yun, no? Pakinggan po ninyo. I will be blooded but unbowed. Just two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah. Yun. Bloodbath kagad bloodbath. Di ba? Sabi niya, gusto niya bloodbath Kaya lang, no question. Kahit man lang dito sa interview o press con, no question kagad. Nasa ng bloodbath? Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya, no questions daw. Tinuro pa yung abogado, yung si Powa. Ikaw ang vice presidente Tauhan mo lang yan Ikaw ang masusunod kung anong gusto mong gawin. Bakit ka nakikinig dyan? Kung gusto mo ng bloodbath, bakit walang bloodbath na nangyayari? Yes. So, my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Yeah. Maraming salamat. Kita nyo, sabay talikod no? Sabay wala namang bloodbath na nangyari. Kahit man lang madugong tanungan, matinding tanungan with the press, wala po. Bakit? Kasi nga eng to sumagot kapag walang hawak na kodigo. Ayaw nitong si Powa na madagdagan pa ang kaing-ingan ng mga sasabihin ni Sara Duterte sa mga press con. Kaya po ganyan po ang nangyari. Walang tanungan at dalawang sentence lang. Mabalik tayo sa sinasabi ko kanina na kung ako yung prosecutor, matatakot ako sa totoo lang Kung wari, prosecutor ako, kaya ako counsel to the prosecution matatakot ako. Baka habang nagtatatanong ako, nag-iimbestiga ako, habang ini-interpellate tawag doon sa witness, baka ako'y mangatal sa takot. Kung talagang si Sara Duterte ang nagsabi niyan. Kung talagang si Sara Duterte ang pinaka-original na nagsabi ng quote na yan. Kaya lang po alam niyo naman, ang ating mga kanetizen matatalino yan. Ang ating mga kanetizen po ay talagang magaling mag-imbestiga yung mga yan. Hindi mga NBI yan, yung mga netizen natin yung mga tambay sa SOCMED. Hindi po yan mga NBI. Hindi po sila mga investigador ng PNP Cybercrime o PNP CIDG. Hindi po. Hindi rin sila CIA, hindi rin sila Interpol. Pero napakagaling po talaga ng mga kanetizen natin. Pagdating sa pangsosoplak dito po sa ating Vice Presidente, kinopya lang pala yung sinabi. Akala ko pa naman nakakatakot talaga yung sinabi ni Sara Duterte na in this bloodbath, in this bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Nako. Ito po pala ang tunay na nagsalita niyan at ito po pala ang tunay na nagsabi niyan. Ito po nga si William Ernest Henley Invictus. Siya po ang nagsalita niyan at yan po ay inilagay niya o ginamit niya ang mga katagang yan sa kanyang tula. Nako, ikaw naman pala BP Sara, Diyos ko day. Gaya-gaya ka naman pala kala ko pa naman talagang ikaw pagkagaling-galing mo.
Yan pala ginaya mo lang pala yung salita na yan. Dapat, di ba, Diyos ko, ano ba naman? Magkano nilulustay mong pera araw-araw sa iyong pagiging vice-presidente? Magkano ang ginagastos ng gobyerno sa iyo, sa iyong opisina, sa iyong mga tauhan, tapos plagiarism lang ang kayang gawin, ang magagawa ng mga tauhan mo. Sus Mariosep, ano ba naman yan? Alam niyo po, ito pong tula na ito na Invictus ni William Ernest Henley. Ano po ito? Ninakawan pa ni Sara Duterte. Ito kita nyo nga, simpleng pahayag lang, simpleng quote lang, ninanakaw pa ni Sara Duterte. What more pa kaya yung kaba ng yaman? What more pa kaya yung kaba ng bansa, kaba ng pera ng yaman ng bansa? Ito nga ito nga ito nga poet na ito. Etong poet na ito, ninakawan ni Sara Duterte ng kataga mula po sa kanyang tula. Diba? Gano lang yung, and I quote from William Ernest Henley, Invictus. O sa kanya sabihin yung kataga na yun. Diba? Sa kanya sabihin yung kataga doon sa Invictus. Di sana kahit papaano okay lang. Yan pala gusto mo palang sabihin yan Kumbaga diyan mo pala kumbaga parang reference niya. Okay, sige, yan pala gusto mong sabihin. Diyos ko, hindi man lang kinredit itong hindi man lang kinredit itong mismong na ito, poet o writer na ito na si William Ernest Henley dyan sa kanyang bludgeoning na yan. May nalalaman ka pang bludgeoning? Nilaliman mo pa? Yung pala ninakaw mo lang. Ninakaw lang pala yung yung mga kataga na yun. Ano ba naman yan? Sus Mariosep naman yan. Magnanakaw pala tong si Sara Duterte. Eto simpleng salita na lang, ninanakaw pa. What more pa kaya ang budget ng confidential funds at intelligence funds? Diba? Eto nga ninakaw niya. Sa tulang Invictus, itong kanyang sinabi na to. Di magnanakaw talaga. Kasi kahit yung gantong salita na lamang ng isang tula, ninanakaw pa ni Sara, pusakal pala talaga magnanakaw to. Grabe ka naman Sara, lahat na lang ninanakaw mo. Ano ba naman yan? Ngayon Sara, awayin mo yung tauhan mo, paluin mo ng laptop, batuhin mo na naman ng laptop yung mga researcher mo. Kasi bakit kanila binigyan ng ganitong quotes, tapos wala man lang wala man lang malalim na na pag-research man lang ng nararapat sa yung mga kataga. O kaya ni-reference mo na lang, hindi yung sasalita ka ng ganyan, galing sa isang tula, malalaman ng netizen na ginamit mo lang. Magnanakaw ka talaga, Sara. Ano ba naman to? Mismong ganyan na lang naman na mga salita, ninanakaw mo pa. Simpleng na lang. Gano lang yung gumawa ka na lang ng sarili mo. Ang dami mo nang ninakaw na pera. Sa kaban ng bayan. Gano na lang yung nagsalita ka lang na dito sa laban na ito ako po maaaring yuraka ng aking pagkatao pero hindi po ako titiklop. Di ba mga gano'n na lang, Tagalog na lang. At least sarili mong compose. Sarili mong gawa.
Kesa yung ganyan, magnanakaw ka ng gawa ng isang poet, ng isang writer, di ba? Tapos malalaman ng netizen, nakakahiya. Tapos yung mga DDS na bobo, woohoo! Ang galing ni Sarah! Bloodbath daw! Bludgeoning! Bloody, that bat unbowed! Ang galing! Ang galing ni Sarah! Yung pala ninakaw lang sa writer. Diba? Nakakahiya yan. Vice Presidente ka, ang dami mong ninakaw. Tapos ganyan. Nanakaw ka ng isang excerpt doon sa tula ni William Ernest Henley. Ay, ano ba naman, grabe naman pag nanakaw yan. Sara Duterte, parang pinatotohanan mo lang, magnanakaw ka talaga. Parang sinabi mo lang din sa iyong mga kababayan na ikaw ay pusakal na magnanakaw at ikay magnanakaw ng magnanakaw hanggat meron kang kayang nakawin. Ikaw pa talaga ang may balak na magsalita ng ganyan. Talagang ninakaw mo pa yung isang salita ng tula. Diba? Alam nyo kung sinabi na lang ni Sarah dito, Tagalog. Tagalog lang ang kanyang salita. Okay lang yun. At least galing sa sarili mo. Sariling gawa mo. Galing sa puso mo. Sinabi mo sa mga bobong DDS na eto. Mga kababayan kong mga bobong DDS, mga tangang DDS na sumusuporta sa akin at tutuuto sa lahat ng mga pinagsasasabi ko. Maaaring ako'y nililitis ngayon dito sa impeachment. Pero pinapangako ko sa inyo, mga bobot tanga na supporter ko, ako'y hindi magpapatiklop. Palakpakan ng mga DDS niyan. Papalakpakan yan. Diba? At least galing sa sarili mo. Imbento mo sarili mo. At magiging quote mo yan. Matatatak yan sa history ng Philippine politics na sinabi ni Sara Duterte yun. Yung napakagandang salita na yun. Kaya lang, mas pinili mo pang nakawan ng salita o ng tula etong si William Ernest Henley doon sa kanyang tula na Invictus. Mas ginusto mo pa yung nakawin niyang mga salita na yan. Anong klase kang vice-presidente? Puro ka na lang nakaw. Hindi ba pwede, Sara, magpahinga ka naman sa pagnanakaw? Kahit na yung mga ganitong simpleng yung mga ganitong simple lang na na tula naman, huwag mo nang nakawin. Diyos ko naman. Astig ki, astig. In this bloodbath, in this bludgeoning, I will be blooded but unbound. Kaya lang ninakaw mo lang eh. Nakaw mo lang dito kay William Ernest Henley. Kaya hindi po maganda. Kaya hindi po ayos. Kasi nga po, nakaw lang eh. Diba? Kahit ano pang astig niyan, kahit ano pang ganda ng pagkaka-deliver mo. Kung nakaw lang na salita yan at hindi ikaw ang mismong gumawa, pasensya na po, BP Sara. Mukha po talagang kayong magnanakaw sa amin ng mga matitinong Pilipino. Tapos ito natawa ko dito Tignan nyo. Will be blooded but unbowed. Tignan nyo yung mukha niya pag-alis. Tignan nyo. Gugulong yung mata, iikot yung mata. Tignan nyo. Salamat. Oop! Parang natawa siya. Naniwala kaya sila sa akin? Naniwala kaya sila sa akin na ako yung gumawa ng salita na yun? Tignan nyo. Maraming salamat. Oop! Tangina. Kung sino man ang nagbigay ng salita na ito kay Sara Duterte, BP Sara, pokpokin mo na ng laptop yan. Bobo yung nagbigay sa'yo. Anak ng teteng, malalaman at malalaman namin pala na ninakaw mo lang yan.
dito kaya William Ernest Henley ng Invictus, yung gumawa ng Invictus na tula. Ay, nako. Sus Mariosep. Ano ba naman yan? BP Sara, pag naman magbibigay ka ng pahayag, gawa ka na lang ng sarili mo. Kaya pala sabi niya, no question. Bakit? Putya, baka tanungin tanungin siya ng mga reporter. Saan niyo po ba napulot yung salita na yan? Mukhang ninakaw niyo lang yan Kuya Henry, shoutout sa'yo Ay, nako, ang bobo talaga ng mga tauhan ni Sara. Kaya kung sa bagay, bobo si Sara, bobo tauhan. Ano pa maasahan natin? Bobo amo di bobo din ang tauhan. Ganun yun. Ay, nako talaga. Kala ko pa naman angas na ako Bloodjuning, blooded, unbound. Tapos nakaw lang pala. Ano yun? Ano yung Sara Duterte? Lumaki ka ba talagang sanay ka sa nakaw? Hindi, kung sa bagay, tatay nito magnanakaw Siyempre, alam nga naman magbunga ng pinya yung santol. 'Di ba? So si Digong magnanakaw, ang anak magnanakaw, okay lang 'yun. Okay lang 'yun kasi hindi po magbubunga ng pinya ang santol. Kung umabot ka hanggang dito at nanonood ka pa rin, maraming salamat. I-like mo na rin tong aking video kung nagustuhan mo at mag-comment ka na dyan sa baba kung ano ang mga nagustuhan mong punto dito sa aking vlog. Salamat ingat ka palagi. Mama chup chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first!